ninyo napili itong Intramuros? Unang-una po sa lahat, magandang umaga po sa mga listeners ng Celebrity Hour at lalo po sa inyo ating viewers. So, bilang Pangulo po ng Rotary Club of Intramuros, bakit po namin pinili ang Intramuros? Kasi una po, ito ay historical site. Pangalawa ay dito po yung aking nasasakupan. So, ang aking pong proyekto ay hindi lang po tree planting. Ito po ay isang movement known as the 10,000 movement. So, ito po ay 10 minutes to 10,000 trees ang itatanim po namin. So, sa Intramuros po, identified namin yung mga klase ng puno na dapat namin itanim, like Manaba and Cherry, no? Kasi po, para hindi matakpan yung walls. Kasi yun po ang pag sinabing Intramuros ay yung walls ang pinag-uusapan. So, ito po ang aming adhikain bilang Pangulo. Kung mamarapating po sana ng Celebrity Hour ay tulungan po kami sa aming movement known as the 10 minutes to 10,000 trees movement. Sana po ang Celebrity Hour ay tulungan po kami. Okay, aside from that, what is also, aside from tree planting, ano pa yung ibang areas of concern ninyo? Isa po sa nilalakad ko po ngayon, sana magkaroon din po tayo ng mga partnership, no? Isa po ang Larong Pinoy, Batang Pinoy. Ito po ay ang mga pagbubuhay ng ating mga tumbang preso at patintero. Nakausap ko na po ang isa sa pinakamalaking kumpanya dito sa ating Pilipinas, known as Petron. So, willing po sila na makipag-partner sa atin. Kaya lang po ang gusto nila nationwide. So, sana po hinihinga na po nila ako ng isang magandang konsepto regarding the Larong Pinoy, Batang Pinoy, at handa po silang makipag-usap dito sa atin. At isa pa po, sa isang proyekto na talagang related sa atin ay magkakaroon po sana kami, ang pinabalak po namin ay isang Fun Run with the Stars. Fun Run with the Stars, ito po ay with partnership with Mobile Fund. So, nagkaroon na po ako ng initial discussion with Ms. Uts Adsobroa regarding this. At ang mga beneficiaries po namin ay yung mga workers ng pelikula known as the Mobile Fund. Sana po, magkaroon po sana tayo ng isang partnership, Rotary Club of Intramuros, and also the Celebrity Hour. Ito po sana yung ating maging isang flagship project. Excuse me, Mr. President, the President pala, President. So, here's my quick speech. Actually nga po, nagkausap nga po kami ni Mr. Freddy Umang, ng Vice President po ng Petron. They're very much interested regarding the concept. Kasi panahon na para malaman ng mga kabataan ngayon ng mga larong Pinoy ay dapat ipagmalaki. So sila po ay willing na mag-sponsor sa itong konsepto na to. Hindi lang distrito o syudad, ang gusto nila ay buong Pilipinas. Also in Tagaytay, meron doon para sa mga Hope for the Aged. Pwede check it out with the tourism. Pwede tayo maglagay doon ng tumbang preso. At saka, we would like to commend you with that project. Kasi karamihan na sa mga bata ngayon, di ba? Usually, nasa loob lang sila ng bahay. They indulge in social media. Napapabayaan na nila yung paano lumakas ang katawan nila sa pamamagitan ng mga outdoor games, no? Napakaganda ng ng inyong adhikain. In addition to this, have you seen this mga street children dito sa, kasi I'm fan of these street children, no? Pag wala silang makain sa Kuya Bench, Tito Bench, kasi releasin niyo muna yung motor ko para ang ating suyuan wala kasitamis. Sa gunita pala ay umod ng pain. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan lang nagbabalik, wala nang labi pa sa
dibdib ko. Kung di ang ala ng pag-ibig mo, asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan? Habang ako'y nag-isang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Okay? Ang susunod nating paksang tatalakayin ngayon ay napakahalaga sa ating bansa dahil ang buwan ng Agosto ay buwan ng wikang pambansa. Diba? Pero may nakakalungkot isipin na merong nag-propose at naaprubahan naman na ang Pilipino is a subject, hindi na gagamitin sa college ng Pilipino. So gusto kong tanungin yung pananaw ng iba nating mga guests. Kasi alam naman natin na ang wika ay nagbubuklod sa mga Pilipino sa iisang puso at damdamin. Yes. Natatandaan ko yan. Ngayon, pagka dumadating yung araw ng wikang pambansa, that is August 19, nagkakaroon ng maraming activities ang iba't ibang eskwelahan like essay writing contest about ang wika. Yan sa college, yung Pilipino na napakahalaga, parang binaliwala naman ang ating di ba, ang ating kultura. Dahil napakahalaga ng ating sariling wika. Kamukha ngayon, napupuna ko, ang may ibang mga newscaster, na nagbabalita sila, pero hindi nila alam yung tamang bigkas ng mga salita. May iba't ibang uri ng diin, mabilis, malumay, maragsa. Minsan, yung isang salita na dapat bigkasin ng mabilis, malumay, taya ng panahon. Ang taya ng panahon, dapat yun mabilis, taya ng panahon. Uy, Tita, marami palang pare-parehong word, iba-iba ang kahulugan. Oo. Doon At saka, tayo. alam mo, yung kahit na sa pagsusulat, sa journalism, hindi nila alam yung gamit ng nang na mahaba at nang na maiksi. O yan nga pala, Tita Kaiban, no? Ay, yung nang, usually, adverb of time Opo. Siya ay sumayaw ng maganda. NG Siya na ay yun. umiti ng pagkatamis-tamis. Yung nang na maiksi naman, usually, kino-correlate natin yung sinusundan ng mga, ng mga subject, no? Like, ako ay bumili ng punpun ng rosas. Yung So, yung nang dahil na sa maigsi, pag-ibig, Tita. yung nang na maigsi is followed by a subject, rosas. Ayun. Pagka sinabi natin nang na mahaba, usually mga adverb of, adverb of manner. Diba? Siya ay sumayaw ng maganda. So, ginagamit natin yung nang na mahaba. Tita, Tsaka yung bigkas, yung mahalaga. Minsan mali-mali yung pagbigkas natin ng mga salita. At saka nakakalungkot namang isipin kahit nga si Professor Bienvenido Lumbera ng UP. Mahal na mahal niya ang wikang pambansa. Ayan, nagpoprotesta din siya kung bakit inalis yan. Yan na maging subject ng curriculum natin sa college. Pero sa Pilipino, sa elementary and high school, okay pa rin. So, ano ang pananaw mo dito, MJ? Para po sa akin, syempre nakakalikot po. Lalo na alam naman natin na si Dr. Jose Rizal na ang sino man hindi magmahal sa sariling wika
pa ang kahit malasang isla. Kumbaga dito, yung identity po natin bilang Filipino, na mismong mga national artists natin na national artist for literature, sila Bienvenido Lumbera, at nandyan din po na kasalukuyan nakaupo ang national artist din natin na si Rio Alma, na pag nagle-lecture sila, kahit sabihin mo na they are fluent magsalita ng English, pero para po ma-laymanize at maiabot sa public yung message, they use the language na Pilipino po para magkaunawaan. Yun yung puso ng pagkakabuklod natin. Kung mismo po sa college pa lang, na tinanggal na ito, paano po tayo sa profession natin? Halimbawa, nasa tabloid tayo. So alam po natin na ang gamit natin, Tagalog. Kumbaga yung orientation po na sa college pa lang, sa radio, isa pa lang naman FM ang English radio, ng DZRJ, pero lahat ng AM, Tagalog pa rin po. Parang yung pag-a-adjust po, na sa halip na i-improve natin yung language natin, iba po yung konsepto ng CHED dito. Kaya po nawala. Okay, Tita May Ernie. question sa akin sa text ng TCS ko. TCS ko. Kaya ano to, Sila sa uri ng diin, as in malumay at mabilis, like yung taya ng panahon. Ang taya ng panahon natin ngayon ay it should be mabilis, taya ng panahon. Kung aalisin pa yung natin, yung wikang Tagalog, paano na makokorek yung ibang mga yung mga newscaster, pagbigkas. At nakakalungkot yung mga tabloid, di ba? Parang minsan nakakalungkot, mas pagka sa press con, mas binibigyan nila ng priority yung mga broadsheets, yung mga English tabloid. Di ba? Parang masakit, no? May discrimination. Okay, Tita, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng mga nakakakilala kasi pag pinag-uusapan yung wikang Pilipino, hindi pa huhuli si Miss Betty Camaligan Rojas. Para sa kaalaman muna lahat, siya po'y taga-radyo ng bayan at siya po'y matagal nang nasa serbisyo. 30 taon na po siya sa serbisyo, bukod pa po dun sa ibang mga talent exposure niya sa iba't ibang radio station. Ang kanyang burol po ngayon ay nasa Packet Chapel. Kaya yung mga nagmamahal po sa kanya, ito po si Miss Betty Camaligan Rojas, yung naka-pink po. Pumanaw na po siya noong August 4 lang po, biglaan po ito. Kaya sabi ko nga, Tita, importante sa mga artista ang kalusugan. Di ba ho? Ito po yung kanyang death certificate. Makikita po natin afterwards ganun-ganun lang siya kinuha ni Lord, no? Ang akin lang naman po bilang isang Golden Dove Award, napakarami ho niyang award. Kulang ho yung ating daliri sa kamay at paa para bilangin yung award na natanggap niya. Asa nga lang po ng buong pamilya ng Celebrity Award, nakikiramay po kami sa buong pamilya ni Miss Betty Camaligan Rojas na ngayon po ay nakaburol sa Packet Funeral Homes, dyan po sa Marcos Highway. Pwede niyo po siyang puntahan kasi last day na po today at bukas po ay ililibing na po siya sa Loyola, Marikina. Marami po tayong mga magagandang paalala tungkol dito, Tita. Dahil siya po, hindi po niya ako pinapakanta ng ibang lengguwahe, kundi Tagalog lamang. Lahat ng aking sasabihin daw at maging ang ibang mga taga-radyo ng bayan hanggat maaari, puro Tagalog lamang. Dahil ang kanyang pagkilala sa wika ng bansa ay napakataas, Tita Beth. At saka iba, you can express yourself better. Opo. Pagka kumakanta ka ng Tagalog, damang-dama mo yun, yung emosyon. Pero kumanta ka nga ng English, parang Yeah. kasala kumakanta ka. Pero pag Tagalog, damang-dama mo yung Yes. lyrics ng kanta. Oo, Tita, gusto ko lang pasalamatan yung mga friendship natin na narito sa ngalan po ni Eloy Padua, of course, ni Kuya Danny Atienza, Eddie Ilarde, pumasyalo siya dito kanina, si Mary Grace Gusilatar, ng German Ojeras, si Katli Consignado, ayan, si Tita Argasco, ayan, okay, talagang may mga purpose ang Panginoon. Si Mr. Eugene Limueco, ang ACT-CIS Coordinator, hi, Rudy. Of course, si Marita Limueco, si Vanji Cayetano, ng Bantay Bayan sila ha. Walang connection yung kulay ng kanilang mga suot. Huwag kayong mag-isip. Inuunahan ko na kayo. Of course, yung ating si Nat Phil, si Ferdy Passion, siya po ay isang political analyst.
Si Ben Lacanila. Lacanila. Yan, si Sir Bench. Bench Lacanila. Oo, sikat na to. Huwag na natin batiin yan. Si Bench Lacanilaw. Okay, si MJ Balaguer. Of course, kasama yung kanyang husband, Michael Balaguer, ng Paparazzi. Si G. Sharma, ay sikat na rin to. Huwag na natin batiin yan. Si Mayet Robles ng Tindig. Ayan, si Ma'am Mayet. Of course, si MJ De Guzman. Ayan, salamat sa iyo, MJ. Of course, si Clarice Berango Enriquez, maraming salamat sa tulong. At sa lahat ng mga narito hindi ko nung nabanggit, si Kuya Joel Sarsa. Kawawa ako dyan pag hindi ko yan binanggit. Maraming salamat po. Okay. Tatanungin ko naman si Ferdy. So, Ferdy, you're a political analyst, ano? So, ano masasabi mo dito sa pagtanggal sa wikang Pilipino sa college? Thank you. Good morning po sa lahat ng mga televiewers. No? I'm Ferdy Pasion from the Nationalist Filipinos organization. No? Aside from being a political analyst, ako po ay dating editor ng Alagad ng Inang Wika ng lungsod ng Maynila noong panahon ni Mayor Bagatsing, at ako rin po naging presidente ng Alagad ng Inang Wika sa lungsod ng Maynila. Tayo po ay hindi maaaring sumuporta dyan sa panukalang yan na tanggalin ang pagtuturo ng ating wikang pambansa sa kolehiyo, no? Sapagkat yan po ay bahagi ng ating pagiging Filipino. At nakasulat po yan sa ating konstitusyon o saligang batas na dapat pagyamanin ng ating pambansang wika na tinatawag na Filipino with the letter F. At sapagkat yan po ay nasa ating saligang batas, ay dapat po ating sundin sapagkat tayo po ay nanunumpa, tayo pa yung mga bata pa noon nanunumpa na tayo susunod at ipatutupad ang ating saligang batas. Subalit kahit na yan ay wala sa ating saligang batas, sabi nga ng ating pambansang bayani, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. So gusto ba nating tayo ay mabansagang hayop o malansang isda? Ay hindi naman po siguro. Kaya dapat po sana ay ipagpatuloy po ang pag-aaral ng wikang Filipino sa ating kolehiyo. At hindi lang yan, dapat pag-aralan din po natin yung wikang Espanyol. Nagtataka rin tayo kung bakit tinanggal na yan, sapagkat yung pong ating mga important historical documents ay nasusulat sa wikang Kastila. So paano yung mga researchers natin balang araw ay hindi na sila marunong? So mahalaga po yan. At dapat buhayin din po natin yung awiting kundiman. Sapagkat yan po ay punong-puno ng damdamin at galing pa sa puso at isipan ng ating mga ninuno, yung kundiman. At yan po ay pinaglalaban din po ni dating Senador Eddie Larde ang pagbabalik ng kundiman. At sa ating mga, hindi lamang sa mga nakatatanda, pati sa mga bata, dapat ibalik yung kundiman na yan. Excuse me. Our major instruction, kaya we have to follow. Pero yun lang po na aking napansin na mas nakukuha ng isang batang mag-aaral pagka ine-explain mo sa kanila sa ating national language. Maraming salamat. Yes, because pagka English, ang pagagamitin mo sa mga estudyante, bago nila maintindihan, yung sinasabi ng professor, di ba dapat they have to enrich their vocabulary. Pag hindi na nila maintindihan yung mga salita, like barrier. Ano ba yung barrier? Mantalang pag itinagalog mo yun, naintindihan agad nila. Tama yun. Alam mo, tita, naalala ko yung Filipino subject ko ng college. Nakauno ako doon pero hindi ako magaling magtagalog. Alam niyo kung bakit? Mahilig akong gumawa ng tula na parang kinukuha ko yung malalalim na salita na hindi ko naiintindihan talaga. Pero isa palang magandang paghihikayat na yun sa mga estudyante na huwag niyong pabayaan yung salita natin na lalong mahirap, mas alamin ninyo. Dahil napaka-importante po yan. Lalo na sa mga bagong artista natin ng bansa. Okay, tita? At syempre mga kaibigan, magbabalik po kami. Makalipas lamang ng awitin ng isang napakagandang guest natin. From the very
first time I rest my eyes on you, oh, my heart said follow through. But I know now that I'm way down on the line, but the waiting feeling's fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm done. I wanna know when you're gonna come. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Because summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years I've been knocking on your door, but I still get knocked some more. Ooh, boy, is it crazy love? For I do knock some more. You see, in life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Because summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Pag may awards night, let's say they will donate 100,000, katumbas niyan, papanalo mo sila, mananalo sila, ganyan yan eh. So, nakakalungkot kasi yung foundation, wala akong makuhang mahinga ng tulong sa kanila. Kasi kung tutusin, wala naman silang wala silang mapapala, no? Walang mapapala yung mga artista. So, ang ano lang nila is, kung mananalo sila, let's say, magbibigay sila as much as 100,000 pesos. 100, manilang sa kanila yan. So, ngayon, I was able to come up with the first Gintong Palad Awards Night. At natuwa yung mga artista, sabi niya, Tita Emmy, ang ganda-ganda ng awards mo, award giving body mo, kasi ito, ang mga pinipili dito is yung mga public servant, yung mga tumutulong sa mga kapuspalan. And we had, in fact now, we had the celebrity award giving bodies last time. Dumating si Robin Padilla, dumating si Angel Oxin, dumating si Boots Anson Roa, si Mother Wiki Reyes, yung kanyang, meron siyang yung para sa mga bata. And at least maganda kasi pinapakita mo dito yung positive side ng isang artista. Hindi lang sa pag-arte.
karamihan na ngayon, ang dami-dami ng award-giving bodies na nagbibigay tayo ng award para sa pag-arte. Ito namang aming foundation is different because nagbibigay ka doon sa mga tumutulong sa mga kapuspalad. Ayun. So, ang problema ko ngayon, magkakaroon na kami ngayon ng second Gintong Palad Awards night. Wala kaming pera, sa totoo lang. Ang pera namin is 200,000 Na lang. na lang, no? Pero dati 1 milyon. Almost a million. Ayun. Tita, muna. 960,000. Alam mo, tita, nakakapagbukas ng damdamin ng mga celebrity, lalo na yung mga artista natin ngayon. Alam mo ba, marami po akong nakasabay na mga artistang sikat sila, no? Ako naman hindi eh. Alam niyo naman, ang last movie ko yung Cory Quirino, Kidnap with Tita Cory. Pero napansin ko, maraming mga artista ngayon, ang hanggang ngayon wala pa rin naipon. Walang bahay, walang tiyak na matitirahan. Kaya nakakalungkot po. Tita, pwede mo bang ampunin sila? Yung mga writers ng mga artista na yan na paano ba magpamiyembro dyan? Yan. Usually, pagka halimbawa nagkasakit sila, they will write a letter addressed to our foundation and we grant them, and we grant the request na humihingi sila ng ganyan, pagpalibing ng let's say namatay yung isang reporter. Yan, tinutulungan namin. Ayun. Ang problema lang namin, nauubos na yung aming pera. Hindi napapalitan? Kaunti na lang. Merong mga artista na sobrang matulungin sa kanyang kapwa. One is Piolo Pascual. Wow. Alam mo, si Piolo, nilapitan niya ng isang reporter dahil namatay yung kanyang tatay, walang pampa-ospital, no? Alam mo, without batting an eyelash, sinagot niya lahat yung burol, and everything, pero ayaw niya ipagmakaingay. Ayaw niya. Pero dito, So, that thank is an you. example. Thank you pala sa ngalan ng pamilya ni Betty Camaligan Rojas sa tulong mo. Ay, okay Salamat lang po. yun. Okay. Tungkol po sa foundation, ako po ay galing din ng Mall Fund. So, sila po nagturo sa akin sa pelikula. So, ngayon po bilang Pangulo ng Rotary, willing po kami makipag-join o partnership sa iba pong foundation. Ayan. Okay, thank you so much. Palakpakan natin. Ayan, Kailangan ko talaga na may makikipag-partnership sa amin. In fact, now we can take care of publicity kami. Nakikipag-bargaining kami. Let's say, Ayan. yung mga producer, halimbawa, tumulong kayo, part of the proceeds ng inyong pelikula, i-donate nyo naman sa aming foundation at kami, we can take care of the publicity. Dahil ilan naman kami, mga 15 kaming miyembro ng foundation namin na nagsusulat sa iba't ibang dyaryo. So they can help. Sa aming pong grupo na kinabubuan po ng mga karamihan ng businessman, ang aming pong motto is service above self. So willing po kami tumulong sa mga dapat tulungan. So kami po sa aming district na 3810, kami po ay mga 2,000 miyembro na iba't ibang negosyo at profesyon. So pwede po natin ipag-partnership sa amin, nakasapan po ng aming dependor na magkatulungan tayo kasi isa lang naman ang ating adhikain, tumulong. So wala naman po tayong kinikita dyan. So kami po, 100% Ate Amy, nasa iyo po. Thank you so much. Kasi Bigyan natin ng napakagandang ehemplo, lalong-lalo na yung mga artista, nakikita natin na yung pinaghirapan nila ay ginagamit sa tama. Kaya tanungin muna natin si Mr. Passion tungkol dun sa tinatanong ni Tita Emmy kanina na kung wala sanang na-bullish, siguro mayamang-mayaman ang ating bansa. Pero tingnan natin kung paano siguro, huwag na natin balikan yung nangyari na at nangyari na. Tanong na lang natin, paano kaya tayo makakasurvive? Yan nga po yung ating matagal na pinaglalaban, no, na imagine ang budget po natin na next year is 2.6 trillion. 2.6 trillion, ha? Eh, hindi po natin kayang bilangin yan, eh.
Ang tanong po, bakit hindi nararamdaman ng pangkaraniwang tao? Bakit ang ating mga hospital ay pinaprivatize? Yung pong Philippine Children's Medical Center ay ibibigay na naman sa Ayala Group. Nung isang araw lang, nandun po ako sa kidney center na pinagawa using taxpayers' money. Ngayon po ay semi-private na siya. At nung pumunta ako doon sa kantin, ako'y umorder ng pagkain. Nagulat ako, nung nandun na ako sa cashier, ang in-order ko lang lumpia eh. Ang babayaran ko raw, 192 pesos. Isang kanin at saka isang lumpia na kukonting piraso lang. So, yan po ang state of the nation. That's why we have to save the nation. Sir, excuse me. I was hospitalized sa Makati Medical Center. Naman po, at syempre mga kaibigan, magbabalik po ang Celebrity Hour. Abangan ang aming ginagawang TV series. Kasama ko dyan si Zar Antonio, si Aileen, at na-entitled ito na The Revelation. Siyempre, directed by Direk Nards Belen at kasama din namin dyan si Sir Danny Atienza. Yan lang po, maraming salamat. Yes! At syempre, sino si Rodel Cadeon? Ayan. Okay, Rodel. Ayan. Okay, take it away, Rodel. Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please, be my lady. Maybe you can lose to me if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Easy, in your smile, you'll be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No one's divine now, so the right, the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore. So please believe me. I can never find the courage to resist your charms. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No one's divine is now so right. The tears in your eyes, nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Be my lady. Let the sun shine to your heart and make every rally start. Stay with me each night and day through the rails of my life, just like a work of art. My love lasts until forever. Just like a work of art, my love lasts forever. Okay! Maraming salamat po. At syempre
mga kaibigan sa aming parting words para magpaalam sa Celebrity Hour. Okay, sir? Yeah, for the passion po, wag po tayong magmi-miss ng panonood itong Celebrity Hour, 11 p.m. every Saturday at GNN, Channel 8, Destiny Cable, and Channel 213 of Sky Cable. Salamat po sa lahat po nagbati po sa akin dito po sa Celebrity Hour. Thank you rin po sa Young Journalists Association of Mandaluyong kung saan po ako nanalo ng championship sa editorial writing. Maraming salamat po sa Celebrity Hour. Sana po ay tulungan po rin natin ang mga adhikain ng Celebrity Hour. Maraming po salamat. Thank you, Director Daniel Chensa, for the Celebrity Hour, for being a guest here. Before I say goodbye, I would like to call the attention of the NBI people, especially si Deputy Edmond Arugay and Mario Minor, sa mga fake na agents nyo, pakihuli na yung nang haras sa akin sa Skycrest Bar, okay? Nainggit sa, kasi ang kumakanta, nainggit sa tsapa ko for the police hotline movement. Also, attention, Midori Condo, the federal land, the so-called high-end condo. Take note, your security nyo masyado lousy and also the facilities medyo improve. I'm calling the Engineer Luis. Please. Tanggalin naman na yung mga ano dito. I'm the voice of the tenants, mga foreigners here. No? Ako lang ang may boses sa kanila. So, be sure ayusin nyo ito. Thank you, loving people. Okay, sa ngalan po ng buong pamunuan ng Chara Hotel, maraming salamat. Yes? Additional lang doon sa working title na ginagawa natin ngayon na ano nga ba ang nasa likod ng pinto, The Revelation, na dinirect ni Direct Nards Belen at kasama din natin na si Kuya Daniel Chensa and yours truly as Lucy. Then si Rodel, yung kaninang kumantay, isa din sa casting. Dito sa programang ito ay mapapanood nyo kung totoo nga ba ang hula, yan ay patikim lamang, at gayon din, na totoo nga ba natin nakakausap ang patay. That's nice. Hi, magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa mga nanonood po ng Celebrity Hour. Naway marami po kayo natutunan sa mga issues na tinalakay po ngayon. And meron din po kaming show na The Revelation po, directed by Direct Nards Belen and produced by Sir Danny, kay Direct Danny Atienza. Thank you po so much. Thank you so much po sa Celebrity Hour and makikita niyo rin po ako sa susunod na The Revelation. Thank you. Okay, at syempre mga kaibigan, maraming salamat sa aming venue sa Chara Oriental Hotel, matatagpuan sa Makati City. Sa buong production ng Celebrity Hour, sa aming producer, Daniel Chensa, sa ngalan po ni Eloy Padua, of course, ni Captain Rolando Durana. Sa ngalan po natin program sa DWBL, live po tayo ngayon sa Juvie de Guzman Presents Let's Talk on the Air. Ito po si Juvie de Guzman. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa Celebrity Hour. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po ang inyong lingkod, Emmy Abuan, na bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. Everybody, salamat!